Katulad po ng mga iba pang propeta, si Propeta Zephanias po ay nagbigay ng maraming babala sa bansang Juda sa nakaamba na parusa, kapahamakan na darating dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito po ang sabi po ng Zephanias chapter 1 verses 14 to 18. Ang sabi po dito, malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito ay mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, ligalig at dalamhati. Araw ng pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng maitim at makakapal na ulap. Araw ng pagtunog ng trumpeta at ng sigawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at nagtataasang tore. Verse 17, padadalhan ko ng matinding kalungkutan ang mga tao. Lalakad sila na parang bulag sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo at mga ngalat ang kanilang bangkay na parang basura. Verse 18, hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughuing puot ang buong daigdig, sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Sa kabila po ng babala po na ito, patuloy po na naroon pa rin sa kasamaan ang mga tao sa Juda. Kaya si Zephaniah po, he offered no hope that it could be avoided. The Lord had warned and pleaded, but to no avail. Sabi po ng Zephaniah chapter 3, verses 6 to 7. In 6 to 7, sabi po, nilipol ko na ang mga bansa, winasa ko na ang kanilang mga tore at kuta, sinira ko na ang kanilang mga lansangan, kaya't wala ni isa mang duoy dumaraan. Giba na ang mga lungsod nila, wala nang naninirahan doon, sabi ni Yahweh. Kaya't nasabi ko, tiyak na matatakot na siya sa akin, tatanggap na siya ng aking pagtutuwid. Hindi na niya ipagwawalang bahala ang mga paalala ko, ngunit lalo pa siyang nasabik gumawa ng masama. Lalo pang gumawa ng masama. Tandaan po natin mga magulang ko at mga kapatid, ang mga pagsubok sa buhay po na ating mga naranasan, yung mga tao po na inalaw ng Panginoon na nasa karamdaman, inalaw ng Diyos na maranasan ang kaguluhan, ang kawalan sa kanilang mga buhay. Lagi po nating suriin po ang ating mga sarili. Meron pong laging itinuturo sa atin ng Diyos bilang pagtuturo, bilang pagtutuwid sa ating pong mga maling mga gawa. Hindi maaring ang Diyos ay magpaparusa nang wala kang ginawang kasamaan sa kanyang harapan. Pero alam po natin, bago po ang Diyos ay magparusa sa kanyang mga nilalang, sa mga tao po, katakot-takot po na babala ang kanyang ipinapadala. Maari po sa ating kapanahunan, sa magitan po ng mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang buhay at makapangyarihang salita, maari pong naipahatid sa atin ng Diyos ang kanyang mga babala sa loob ng ating mga tahanan. Kung tayo po ay ama ng tahanan na gumagawa ng hindi tama sa harapan ng Diyos sa loob ng ating pamilya, tayo man ay isang ina ng tahanan, hindi matuwid ang ating mga gawa, tayo man ay mga anak sa loob ng ating mga tahanan, patuloy po na maging bukas ang ating puso, ang ating isipan. Ang pagtutuwid, ang pagtuturo ng Diyos ay hindi lang po sa isang individual.
Lahat po tayo ay kinakausap ng Panginoon. At nais po ng Diyos makita niya sa buhay natin sa gitna ng ating pong nararanasan na pagtuturo at pagtutuwid ng Panginoon, sapagkat wala pong pagtutuwid na hindi masakit sa ating kalooban kapag ito po ay talagang sinusunod natin at sinasabi natin sa Panginoon, let your will be done, Lord. Pahintulutan mo na maranasan ko ito at pahintulutan mo rin na mapagtiisan ko, matanggap ko ang mga pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking buhay. Kaya po, kaya naman ibinaba ng Panginoon yung kanyang kaparusahan sa bansang Juda sa kanilang ginawa po na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa halip sila po ay sumunod doon po sa babala na narinig nila mula kay Propeta Sefanias, lalo po silang naging masama. Ipinapakita po nila yung kanilang pagiging rebelde sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin, hindi po magsasalita ang Panginoon nang wala pong dahilan. Ang tao po, hindi tayo nagsasalita nang wala lang din naman. Laging itong merong purpose, merong itong layunin. Ang Diyos kapag nagpadala ng mensahe sa ating buhay, sa ating pamilya, o maging sa bansa man natin, may dahilan po ito. Kaya kung ating titingnan po, ang naranasan po na pandemic, ang COVID-19 na hindi lang ito nagdulot ng kapahamakan sa bansang Pilipinas, kundi ng buong mundo. Kung ating titingnan, ang pandemya po, ang pandaigdigan na pandemic na ito ay isang tunay po na babala sa bawat isa sa atin. Hanggat meron pa tayong pagkakataon na gumawa ng tama sa harapan ng Diyos, hanggat meron pa tayong pagkakataon na tayo po ay manumbalik sa ating Panginoon, walang ibang kikilanlin, walang iba kundi si Jesus. Sabi po ng Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ang lahat ng tao, kundi ang pangalang Jesus. Yamang ang pangalang Jesus lang ang makapagliligtas sa lahi ng tao sa tiyak na kaparusahan, kapahamakan. Sino po ang dapat nating sambahin? Hindi ba ang dapat nating sambahin ang Panginoong Hesus Kristo, the name above all names? Mga magulang ko at mga kapatid, naway pahintulutan ng banal na Espiritu ng Diyos ang mabuksan ang ating mga puso at isipan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito po ang pinaka-ayaw na makita ng Panginoon sa atin. Ang Diyos po natin ay hindi lang siya basta Diyos lang. He is the God who created the heavens and the earth. Ang Diyos sa makapangyarihan. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng tunay na kaligtasan sa tiyak na kapahamakan. And the honor and glory belongs to Jesus. Kaya po, ang mga kaparusahan na ating pong mga nararanasan, mga pagtuturo at pagtutuwid na ito, maging tao sa ating mga puso na ito po ay tanggapin sa ating mga buhay at tunay po nating kilanlin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Hindi kailanman paparusahan at ilalagay sa kapahamakan ang isang tao kung tunay po na kinikilala natin ang Diyos sa ating buhay. Kung tunay po yung ating pagkilala sa ating Panginoong Hesus Kristo sa ating pong mga buhay. Because there is always hope in Christ. Nasa Kanya po ang tunay na liwanag. Kaya nga po siya ay ipinadala ng Ama sa lupa upang ang kadilimang bumabalot sa buong mundo ay maliwanagan ng liwanag mula sa Diyos. Because Jesus is the light of this earth.
Kaya kapag ang isang tao po ay nasa kadiliman ng kanyang buhay, kapag tunay po na tinanggap si Jesus sa kanyang puso, sa kanyang buhay bilang Panginoon Diyos sa kapagligtas, ang liwanag na ito ay mararanasan po natin ng may kalayaan. Ang isang madilim na lugar na ating kinalalagyan ay magkakaroon ng kaliwanagan because of the power of God that lives in us. Hallelujah. Beyond the judgment fires, Zephaniah saw something remarkably bright. He predicted that a purified remnant of God's people, truthful and humble, would trust in God. Ano po ang kanyang nakikita? Yung mga anak ng Diyos, yung bayan ng Diyos na matatapat, na mapagpakumbaba sa harapan ng ating Diyos, na mayroong pagtitiwala sa Kanya. Ang kaligtasan po na mula sa Diyos, ito'y hindi ipagkakait ng ating Diyos sa buhay. He foresaw a remade world learning to worship God. Kaya sa buhay po natin, yun pong ating tutuhanan ng pagsamba sa Diyos. Kapag tayo po ay tunay na sumasamba sa ating Diyos sa buhay, kahit tayo po ay maraming mga pinagdadaanan sa buhay, maraming problema, maraming mga pagsubok, habang tayo po ay sumasamba at nagpupuri sa Kanya, katulad po ng sabi niya dito po sa Zephaniah chapter 3 verse 17, nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. Nasa piling mo. Kung alam natin, nasa piling po natin ang Diyos, ano nga po ba ang dapat nating gawin? Kung tayo po ay may mga bisita, lalo na po yung mga unexpected na naging bisita po natin, ano po ang gagawin natin? Lalo na po kung alam at kilala natin kung sino po ang nasa piling natin. Ang hinahanap lang po sa atin ng Diyos yung tunay na pagsamba, yung tunay na pagkilala sa Kanya, yung tunay na pagbibigay parangal sa Kanya. Yun lamang po ang gusto ng Panginoon. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang Kanyang kapangyarihan, ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Kaya sabi nga doon sa Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, but by the Spirit of the living God. Kaya po tayo nagtatagumpay sa ating mga buhay na ito dahil totoong nasa atin ang Diyos, ang Kanyang kapangyarihan. Hindi ito ipinagkakait ng Diyos. Sa lahat na nagtatapat sa Kanya, sa lahat na kung saan po ay nagtitiwala sa Kanya, naroon ang pagpapasako, pagpapakumbaba sa Kanya pong harapan. Amen po? Kaya, ang sabi niya sa letter B, siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Meron na tayong bagong buhay sa ating Diyos. Tayo po na tumanggap, kumilala sa ating Panginoong Kristo, ang buhay na Kanyang ipinangako po ay nasa atin. We have a new life. We have a new life. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Kaya yung ating pong tutuhanan na pagbibigay ng kaluwalhatian parangal sa ating Diyos, nagre-release po ito ng kapangyarihan sa buhay po nating lahat to overcome darkness sa buhay po natin. Dahil sa ating pong tunay na pagbibigay ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos, bumababa
ang walang katulad na kapangyarihan ng Panginoon to destroy all the works and wiles of the enemy sa buhay po ng bawat isa po sa atin. And what is really beyond darkness? Ano nga po ba ang mayroon doon po sa kadiliman na yon? Kapag tayo ay kasama natin ang Diyos, kapag ang Panginoong Diyos ay nasa piling po natin, ang naroon po sa kadiliman na yon ay ang kapangyarihan ng Diyos. Walang dapat na ikakatakot, walang dapat na ikababahala, ikababalisa. Kaya nga sabi ng iba, yung mga patutuo, nung hindi pa naging mananampalataya ni Jesus, konting problema lang, hindi na makakatulog. Isip na ng isip, ng kaparaanan, paano ito mabigyan po ng solusyon, lunas sa kanyang buhay. Pero nung nakilala ang Diyos, malaki ang naging problema, gaano man ito kalaki, gaano man ito katindi, ang kanyang pinagdadaanan na problema, pagsubok sa buhay, nakakatulog po. Bakit? Sa kanyang pagpupuri at pagsamba sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran, ay doon din mismo, right there and then, sa kanyang pagpupuri at pagsamba, ibinibigay na ng Diyos ang katugunan ng kanyang mga panalangin. Amen po ba? What is beyond that darkness? It is God's presence and power. If we remain truthful, faithful, humble, obedient, higit sa lahat po yung pagtitiwala natin sa Diyos. Wala po tayong dapat po pagtitiwalaan sa buhay natin na ito. Alam din ng Diyos ang mundong ito punong-puno ng kadiliman. Wala tayong dapat po na pagtitiwalaan sa buhay pa natin na ito. Only God. Kaya nga sabi ng Lord, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, a plans to prosper you and not to harm you, a plans to give you hope and a future." Napakagandang plano ng Diyos para sa ating lahat. Walang hindi kayang gawin ng Diyos. Lahat ay kayang gawin ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Mga magulang ko at mga kapatid, yamang alam po natin, walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kung kaya niya po na magpala sa atin, kaya rin po ng Diyos na tayo'y parusahan kung tayo po ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan na ayaw na gawin ng Panginoon, na ayaw ng Diyos na gawin ng kanyang mga anak. Ibig sabihin po ng Diyos-Diyosan, yung pagbibigay mo ng higit na parangal, pagsamba sa tunay na buhay na Diyos. Maaari po ang nagiging Diyos-Diyosan po natin, hindi lamang po yung mga rebulto na nakalagay sa mga dingding, sa mga pader. Hindi lang po yan. Kundi anuman ang mga bagay na kung saan po ay pinagtutuunan natin ng higit kaysa sa ating Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan. Maaring ating mga sarili, maaring ating mga trabaho, maaring ating mga pamilya, maaari ang mga ari-arian na pinagkakatiwala sa iyo ng Diyos. Huwag mong kalilimutan, kaya rin po na alisin ng Panginoon yung mga pinahahalagahan mo. O mismo tayo kayang alisin ng Diyos sa mundo ito. Nais po natin na tayo po ay mabuhay ng may kapayapaan, kagandakan, walang mga problema, walang mga pagsubok, walang karamdaman. Yung nanatili po tayong malakas at matatag sa ating mga buhay. Ang Diyos lamang po ang makapagbibigay nito sa atin.
Ang Diyos lamang po ang may kakayahan na ito po ay maranasan natin sa ating pong mga buhay na ito. Hindi po ito ipagkakait sa atin ng Panginoon, ang mga bagay na Kanyang mga ipinapangako sa bawat isa sa atin. The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagat sa oras na ito, inalis mo, Panginoon, ang kadilimang bumabalot sa aming puso, sa aming isipan. Salamat po sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na ngayon, O Diyos, ay kumikilos sa buhay ng bawat isa na naglagak ng kanilang buhay, ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat sa loob ng kanilang mga tahanan, dakilang Diyos, ang liwanag ng iyong salita, ang patuloy, Panginoon, na tatanglaw sa kanilang mga buhay na ito. Kung meron man pong kadiliman, Lord, sa kapangyarihan po ng iyong mga salita, ito, Panginoon, ay patuloy na ma-overcome because of the power of your word in the name of Jesus. Continue to release the spirit of light, O God, in the name of Jesus, sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, sila na nasa karamdaman, Panginoon, ay lubusan po ng matanggap, Lord, ang kagalingang kumpleto na nagmumula sa iyo. Because by your stripes, by your wounds, sino man ang nasa karamdaman ay pinagaling mo, Diyos, in the name of Jesus. Ang 39 lashes, Lord, hallelujah, ay sumisimbolo, Panginoon, ng 39 major sickness and diseases ng lahi ng tao, Panginoon. Kaya walang karamdaman sa mga nagtitiwalat na nampalataya sa iyo ang mananatili, Panginoon, Lord, sa kalapong katawang lupa in the name of Jesus. We rebuke, we demolish, we destroy the spirit of sickness and diseases, anumang pangalan ng cancer, anumang pangalan, Lord, ng karamdaman na ito, karamdaman na diabetes, out in the name of Jesus, karamdaman cancer, out in the name of Jesus, karamdaman ng high blood pressure, in the name of Jesus, yung pagtaas ng presyon ng dugo, in the name of Jesus, bow down in the name of Jesus, maging ang espiritu ng stroke, in the name of Jesus, Lord, kumpletong kagalingan, Panginoon, ang ipinagkakaloob mo sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Ang mga pagtuturo at pagtutuwid mo, Panginoon, sa panahon ng pandemic na ito, Diyos, ay malaya po na natanggap ng bawat isa mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Panginoon, na miyembro ng aming pamilya, maging sa buong bansang Pilipinas, Lord, mula sa aming Pangulong Rodrigo Duterte, Lord, in the name of Jesus, hanggang sa kalitliitan, Lord, na mamamayan ng bansang Pilipinas, dinideklara po namin ang Espiritu, Lord, ang pagtutuwid at pagtuturo mo sa amin ay malaya, Panginoon, na tinanggap ng bawat isa upang ang bansang ito ay kompleto, completely healed in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, salamat po sapagat ang COVID-19, ang virus na ito ay walang kapangyarihan, Panginoon, sa iyo pong sa bansang ito na iyo pong pinili at hinirang din, Panginoong Diyos, hallelujah, sapagkat, Panginoon, ang bawat isa ay tunay mo, Panginoong, masumpungan ang pagpapasakop at pagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat inalaw mo man ang COVID-19 na ito, Lord. Natutunan din po ng marami ang manumbalik sa iyo, ang tunay na magpuri at sumamba sa iyo. Salamat, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Higit po ang pakinabang ng espiritual na pagpapala naming tinanggap mula sa iyo.
sa alinman, Panginoong Diyos, ng mga pagpapalang material, Lord God, na aming pong nararanasan, sapagat ang pagpapalang espiritual na ito ay pangwalang hanggan, dakilang Diyos. Kaya amin itong dinideklara na ito'y malaya, Panginoon, na maranasan sa lahat ng tahanan mula Luzon, Visayas, Mindanao, in the name of Jesus. We thank you, Lord, because you are not just our great healer, you are also, O God, our great provider. Hallelujah, our God, hallelujah, our God who will provide everything, Lord, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord. Continue to bless your church, ang JIL San Leonardo. Patuloy mong i-bless, Panginoon, ang lahat ng mga panalangin, ang iyong mga workers, ang iyong mga leaders, O Lord, sa lahat po ng aming pong mga prayer items, prayer requests, O Lord God. Panginoon, ito po'y pinakikinggan mo at inaangkin po namin ang iyong katugunan sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Maraming salamat, Panginoon. Bless the JIL Church San Leonardo. Bless JIL Church Nueva Ecija. Bless JIL Church worldwide sa pangunguna po ng aming spiritual director, Bishop Brother Eddie Villanueva. Kaya sa loob ng pamilya Villanueva, Lord, mula kay Bishop Brother Eddie Villanueva, Panginoon, kay Mayor John, Lord, Senator Joel Villanueva, kay Mayor Johnny, kay Pastora Jovi, Lord, maging sa kanyang mga apo, Panginoong Diyos, ay hindi mo po lalampasan sa mga mabubuting mga bagay na ito na inihanda mo, Panginoon, para sa iyong mga tinawag, Lord. Pahintulutan mo po na mula po sa aming spiritual director, dumaloy po, Diyos, ang mga pagpapalang walang katulad sa physical, material, financial, spiritual, down, Lord God, to all national, international pastors, workers, leaders, and even members of Jesus is Lord Church, O God, in the name of Jesus. Gayon din naman, Panginoon, sa lahat ng mamamayan ng bansang Pilipinas, Lord, hanggang sa kalitliitan, Panginoon, sa kasulok-sulukan ng bansang ito, inabot mo, Panginoon, pinagpala ang bawat isa as we declare that Jesus Christ is Lord over our lives, as we declare that Jesus Christ is Lord over our family, as we all declare that Jesus Christ is Lord over every family of Jesus is Lord Church and the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iyo po namin maingat ibinabalik ang aming papuri, ang aming pagsamba, aming pasasalamat, pagdakila sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah.